Actually, ang tawag po ng mga taga roon ay mini BGC ng Bamban. At ang laking gulat ko ay entrance papunta sa isang underground bunker at a maze of tunnels. Ang tanong, bakit may bunker, bakit may tunnels? I was even more surprised when I found out that there seems to be clear documentary evidence linking the local government of Banban, specifically the mayor, to the operations. Ginigisa na ba tayo sa sarili nating mantika? Labas po ito sa impormasyon na there were actual Chinese fugitives found in the Baofu compound. Then comes the most troubling news. Tayo na po ang isa sa fastest growing hotspots for scams sa buong mundo. According to our colleagues in PAOK, halos lahat po ng malawakang investigasyon on cyber fraud and cyber scams sa mundo may nexus sa Pilipinas. Ibig sabihin, there is some kind of traceable connection to the Philippines. Halo-halong kalamay na ang scams, national security threats, human trafficking. If these scam hubs are so lucrative, hindi na ito titigil. These will just grow and grow. And before we know it, we will be faced with a threat to our national security like nothing we have ever seen before. How did we come to this? Paano tayo nakaabot dito? What forces conspired or continue to conspire to allow this to happen? Perhaps what we will show you next will shed some light on this. So eto po yung napakagandang gate entrance kanina. Totoo po yung una yung nasilip kanina, yung pangatlong ito. Napakalaking compound pala talaga ito. Sa kalagitnaan lang ng bayan ng Bambang Tarlac. Actually, ang tawag po ng mga taga roon ay mini BGC ng Bamban. Sa laki niya at sa ganda niya, sa pagkasosyal niya. At ito po ay naka-register sa Zunyuan Technology Incorporated o ZYTI, pero ang lupa ay sa Baofu Corporation nakapangalan. Within this complex are various buildings na ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission ginagamit para sa scams. Love scam po ang karaniwan na ginagawa dito. Parang yung ginagawa noon ni na Elias Sirita. Nagpapaibig sa mga nasa ibang bansa at pagkatapos ay huhut-hutan. We also saw, you may have seen, gleaming villas within this compound. Valued, isa po yan, valued at over 40 million pesos per villa. May wine cellar, itong state-of-the-art kitchen, pati toilets, at ang laking gulat ko ay entrance papunta sa isang underground bunker at a maze of tunnels. Ang tanong, bakit may bunker? Bakit may tunnels? Why would a registered POGO conducting legal activities need these? I was even more surprised when I found out that there seems to be clear documentary evidence linking the local government of Banban, specifically the mayor, to the operations. Mamaya po, iisa-isahin po natin ito sa tulong ng PAOK na unang nakakuha ng mga documents na ito. Inimbitahan din po natin ang mayor ng Bamban para magbigay ng kanilang paliwanag. Ang mga susunod na tanong, kung totoo ang mga ito, hanggang local government lang ba ang sphere of influence nitong mga Chinese POGO? Or mayroon pang mga protector sa itaas? POGO at scams lang ba ang intention? Or is there a larger and more sinister end game?
It does not abate my worries in the least that separate sources in the intelligence community and various executive agencies are sounding the alarm of large tracts of land around EDCA sites being purchased by Chinese nationals with Filipino identity documents. Ang modus di umano ay late registration of birth. Friends, our investigations in the Senate are never to pin anyone down. Hindi po namin layunin ni tungkulin na maghain ng evidence beyond reasonable doubt laban sa mga individual o opisina. Tungkulin po namin siyasatin at unawain ang mga kaganapan sa ating lipunan na maaring maging batayan para magsulong ng mga batas at polisiya. And if these POGOs provide cover for scams and human trafficking, if these POGOs engender corruption in the public service, if these POGOs threaten our national security, sa tingin ko po malinaw ang direksyon na dapat nating tahakin. Senator Sherwin, the floor is yours for your opening statement. Thank you, Madam Chairperson. Madam Chairperson, nasabi ko ito nung nag-inspection tayo sa Tarlac. May kasabihan sa English na itatagalog ko, kung naloko ka ng isang beses, kahiyan yun ng loko. Pero kung naloko ka ng 2 beses, kahiyan na natin yun. Dito sa lugar na ito, sa Banban, Tarlac, 2 beses ang raid na nangyari. Isa nung February 23, na-raid yung Hongsheng Pogo dahil sa fraudulent cryptocurrency and investment operations. 850 ang na huli at na-rescue. At fast forward after 1 year, ngayon March of 2024, na-raid na naman yung Sun Yuan dahil sa human trafficking and serious illegal detention. Ang na-apprehend at na-rescue ay 875. Same location, same POGO operation, almost the same amount of people ang na-rescue at na-apprehended. 2 beses nangyari doon. At just this new administration alone, meron 6 na raids na nangyari. Isa sa Clark, yung Sun Valley. Sa Las Piñas, yung Rivendell, another POGO operator. Sa Parañaque, yung Asiana. Sa Pasay, yung latest na pinuntahan namin rin ng ating chairperson, yung Smart Web na pinakita kanina. May mga torture chamber, merong prostitution din. 6 na nangyari in the last almost 2 years. So makikita natin, ginagamit ng POGO yung kanilang lisensya na galing sa PAGCOR na binabandera nilang legitimate, pero ang sa likod, ang nangyari ay crypto scam, love scam, human trafficking, torture, illegal detention. So makikita natin na walang kabutihan ang dinadala ng POGO dito. Bagkus ginagamit lang yung quote-unquote legitimate license nila para lokohin tayong lahat. At kung tutusin itong 6 na raids, 6 na panloloko to eh. And forgive me for this word, parang ginagago na tayo, Madam Chair, dahil binabandera nila yung legitimate na license na nakukuha nila sa PAGCOR. So dapat na talagang itigil ang POGO dahil ang kinakatukutan natin ay nandito na. Na alam nila gumamit ng pera, suhol, lagay para maproteksyonan sila sa kanilang operasyon dito sa ating bansa. Nasabi ko nga nung una, nung nag-inspection tayo, sino naman maglalakas ng loob, mag-i-invest ng ganong kalaki? No? 44 million, sabi nga ng ating chairperson, per villa, na 15 villa. No? Kung alam mo may protection ka, alam mo may kapit ka, maglalagay ka ng pera dahil alam mo makakatakas ka. Kaya, Madam Chairperson, thank you very much for conducting this hearing once again. Hindi kami magsasawa dito na magkaroon ng hearing para ibulgar yung mga ganitong hindi magagandang aktibidad ng POGO at hindi kami mapapagod na ibulgar yung mga taong nasa likod na nagbibigay proteksyon dito sa mga POGO operators.